thank you, Lord, for today. Lord, alam namin, Panginoon, that this is the day that you have made, Panginoon. Let everyone, Lord, all of us, Lord, be open mind and open hearts, Panginoon, sa mensahe mo, Lord. As we study, Lord God, the book of Acts, Lord. Tunay nga, Panginoon, na yung excitement at yung thrill at yung, Lord, yung mga nangyari noong araw, it's beyond imagination din, Panginoon. Ang mga milagro mo, Lord God, at ang mga supernaturals na ginawa mo sa early church, sa very first church, Panginoon, na you commanded them, Lord God, to spread the gospel, Lord. The good news, Lord God, about you, Lord God, that you have freed us from the law, Lord Jesus. Kaya, Lord, maraming salamat, Lord, for us Gentiles nung araw, Lord God, and we became your very own, Lord God, and to the Jews, Panginoon, na chosen one mo rin po, first chosen one mo, Panginoon. Kaya, Lord, maraming salamat, Lord. Hayaan mo, patuloy kaming magkaroon ng excitement sa pag-aaral, Panginoon, at mga matuto, Panginoon, sa pag-aaral ng salita mo. This we pray. Let your name be glorified in Jesus' name. Amen. Amen. Ayun. So, hindi ko siya ayaw ko siya i-share, wag na lang. Nabasa niyo na naman lahat eh. Ay, kasi walang design yung aking slide. Pag walang design, ayoko i-share. Got it. Okay. So, Paul's conversion, ayun. And Saul, balikan lang natin yung yung verse, yung chapter 8. Di ba yun nga yung pinagbabato si Stephen? At nandun si Paul nung nakita niya yun. At narinig ni Paul yung preaching. Ikaw pala magtanggal kasi nagre-record ako. Dali lang. Ayan. Yan, sige. Ayun. Narinig, malinaw naman at Tibet, nagtanggal ako ng Yun. So, narinig ni Paul yung preaching ni Stephen, di ba? Tapos, at knowing Paul, natuto siya kay Gamaliel, a Jew, Hebrew of the Hebrews, talagang may alam siya. Hindi lang yung talagang may alam, talagang knowledgeable siya sa pagiging Jew at sa pagiging sa mga laws ng Hebrew. Kaya galit na galit siya kay Stephen. At nandun siya ang nag-command, siya ang nagpapatay kay Stephen kung tutusin. And yun nga, sa galit pa rin niya, siguro yung time na narinig niya yung preaching ni Stephen. At bilang isang Jew, tayo nga, di ba, pulaan-pula, kumbaga, ano bang tawag doon? Kahit tayo, yung pulaan yung mga religion ba tawag doon ng araw, Siyempre, galit din tayo, or kung ano man yung pintas sa atin, di ba? Siyempre, nagagalit din tayo. Siya pa kaya, si Paul pa kaya na talagang true ano bang tawag doon? Totoong Jew. Di ba? Yung talagang nag-aral ng salita nag-aaral ng law ng mga Hebrew. Talagang magagalit. Talagang sobrang galit niya, sabi nga dito. And Saul, yet disciples of the Lord, went unto the highest place. Kumbaga, yung binibrief niya, yung galit niya sa mga Christians. Yun. So, to the point na nagpunta pa talaga siya. And by the way, si Saul is dual ang kanyang citizenship. Learned siya, talagang matalino siya. Jew siya, at the same time, he is a Roman. And so, talagang, yun nga, sa sobrang galit niya, nagpunta pa siya talaga at nagpaalam siya, sabi dito, sa 9 verse 1 to 2.
desired of him, nagsulat siya ng letter, slaughter against the disciples of the Lord, went unto the highest priest para ipagpaalam and desired of him letters to Damascus to the synagogue, that if he found any of this way, whether they were men or women, kung makakita lang siya ng mga men or women, talagang kukuyugin niya papuntang Jerusalem para doon, ano tawag doon? Ipakulong, yun. That if he found any of this way, whether they were men or women, he might bring them bound unto Jerusalem. It is obvious that Paul had no peace in heart. Wala siyang peace sa heart niya kasi sa akin lang to, no, nung sa pagbabasa natin nung sa previous chapter, narinig niya yung mga narinig niya kay Stephen, alam niya lahat yun bago pa sabihin ni Stephen yun, pinag-aralan na niya yun. Mga laws ng Hebrews at yung mga prophecy, alam ng mga Jews yun, yung mga prophecy na yun. At lalong alam niya dahil nag-aral siya doon sa pinakamagaling na si Gamaliel. One of the best. So yun, kaya ganun na lang siguro yung galit niya at ganun din yung siguro, para sa akin lang to, no, on my end, wala siyang peace sa heart niya. Siguro nagtatalo yung, ito alam ko to, totoo to Pero on the other hand, hindi. Bakit niya pinupulaan ng mga Jew? Bakit niya pinupulaan yung laws? Di ba? I'm talking about Stephen, si Saul na galit na galit kay Stephen. Kaya ganun, wala siyang peace of mind. And then, so ang nangyari, nagpunta na nga siya sa, madali lang po, kunin ko lang yung ating libro. Ayun. So ang nangyari, papunta na siya sa Damascus para isa katuparan yung kung ano man yung gusto niya. Sorry lang po, beyond measure persecuted the church. So yun, alam natin lahat, nung time na yun, si Saul, talagang hindi lang persecutor ng Christians. Talagang papatay niya lahat ng Christians. Bawal ang Kristiyano. Kumbaga, magpunta ka ng, ngayon nga sa China, di ba, hindi na, I don't know, pero nung araw, pag Christian ka, sa communist area, di ba, sa communist country like China, I'm not sure sa USSR, yun noon pa to, nung hindi pa nagbubukas ang China sa globalism. Di ba, parang persecuted ka pagka Christian ka. Kaya ang mga Christian sa China nagtatago sila the way they worship, the way they do their church, talagang hidden. Tapos nakarinig ako ng testimony noong araw daw nung kasagsagan ng communism sa China. Until now pa naman communist pa rin ng China kasagsagan ng communism noong araw na bawal ang mga Kristiyano. Ang mga Kristiyano, nakarinig ako ng testimony noon na nag-praise and worship sila nang walang sound. Tapos ang Bible nila is just a piece of paper yata yun ang pag-aaralan nila, and then afterwards, handa nilang lulunin just in case magkahulihan. Ganun katindi yung persecution ng araw sa China. Until gumawa ang I believe, nung pagkaroon ng globalism, di ba nung year 2000, nag-open ang China ng door. If you remember that, mga August yun. Nag-open siya ng door sa lahat. Kaya medyo hindi na ganun katindi yung persecution ng mga Christians. Kumbaga, ang alam ko open na rin yata ang mga church. Correct me if I'm wrong kung may alam pa kayo ng mga na-persecute. So yun. Parang ganun din panahon nila Saul sa Jerusalem. Or sabihin, I'm not sure sa Saudi Arabia kung may mga nag-Saudi dito. Di ba? Bawal din yata sa Saudi yung gathering ng fellowship. I'm not sure. Naka-mute ka, Ate Beth.
Sa Riyadh particularly, Bawal. 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 Dun maano, So yun, kasi mahigpit. yung pastor namin sa Hong Kong nung araw, nakulong din siya eh. Napiktika na nag-fellowship sila dun sa flat. So, nakulong din siya for quite some time, pero nirelease din siya. So, yun, parang ganito din yun. Pero mas matindi to. Kasi early church to eh, tsaka ito yung, di ba pagka yun nga, mas matindi itong nangyari noong araw sa Jerusalem or sa ng mga early church. So, going back, papunta na siya ng Damascus. So, makikita natin yun sa chapter 9, verse 3 to 4. And as he journeyed, he came near Damascus, and suddenly there shined round about him a light from heaven. And he fell to the earth and heard a voice saying unto him, Saul, Saul, why have you persecuted me? So, yun nga. Naalala niyo yung sa New Zealand, pagka nag-drive kayo, yung sunstrike? Sunstrike ba tawag doon? Mayroon pa ba ngayon doon, Jim? Siyempre meron yun. Siyempre meron pa rin, di ba? Hindi naman nag-change yata. Alin ka mo? Yung sunstrike ba yun? Yung pag nag-drive ka, tapos nasa tapat na tapat mo yung araw? Oo, maraming ano rito yung angulo na gano'n eh. Oo, di ba? May Pasalubong, So, parang naiimagine, pasalubong ka sa araw. nung nag-drive kami, no, sabi ko, ito, ganito ba yung yung kay Saul nung araw? Siguro yung may parang ganitong nagpakit. Pero siguro, tingin ko, it's more than sunstrike. Talagang matindi dahil nabulag siya eh. Doon sa nakita niyang liwanag. At may mga kasama siya dito na wala namang nakikita, pero may naririnig na boses. So yun. So sa madaling salita, sabi pa pala ni Paul, Who are you, Lord? Diba? Nagtanong siya. Yun yung dalawang tanong niya sa verse 5 to 6. Dalawang tanong niya, Who are you, Lord? What wilt thou have me to do? Sandali lang po. Ay, ibahin natin yung translation. Ayun. Ay, pareho lang pala sa ko. Hindi lang po. Tingnan natin yung Acts chapter. Hello, Tito Noel. Miss ka namin. Hello po, nasa kusina lang ako, nakikinig naman po ako. Nagluluto. Ayun, sabi dito, Who are you, Lord? Asked Paul. Bakit kaya tinanong ni Saul na, Who are you, Lord? Hindi niya recognize pa dito si Jesus Christ. Hindi pa niya alam na si Jesus Christ ito. Alam niya God. Ang alam niya, ang ako naman tingin ko, something supernatural. Kasi tinanong pa niya, Who are you, Lord? Kasi di ba noong araw, o doon sa law, sa book, sa Torah nila, sa law, may mga angels din silang tinatawag na Lord. Correct me if I'm wrong, So, ayun. Yung sa akin lang, ito yung Who are you, Lord? So, something ito na divine being, yun ang alam niya. Kasi nga, maalam siya, di ba? Marunong siya sa book nila. So, may ganito, alam niya. So, tinanong niya, Who are you, Lord? Tapos, ang sabi niya, nagpakilala, di ba? I am Jesus, whom you have been persecuted. Tapos, ang sabi niya, now, get up and go into the city and you will be told what you must do. Tapos ang sabi niya is, dalawa yung tanong niya eh. Saul got up from the ground, but when he opened his eyes, he could see nothing. So nabulag siya. So they led him by the hand into Damascus. For 3 days he was blind and did not eat or drink. Meron siya dito, sandali lang hanapin ko. Meron siyang tinanong pang isa eh. Anong ginawa ko? Parang sabi niya ganon. Bakit nawala? Saka na yung PowerPoint. Sabi, what wilt thou have me to do? Diba? Parang inaano niya sila, tinatanong niya na, anong ginawa ko?
Wait lang po, tingnan ko sa ano ko. Dami ko kasing notes eh. Acts 9 verse 6. Parang tinanong niya yata, dalawa yung question niya dito, tinanong niya na anong nagawa ko. Parang gano'n. Kasi hindi niya alam na hindi niya alam na mali yung ginawa niya. Dahil siyempre sa kanya, tama yung ginagawa niya because bilang Jew, parang to persecute someone na, parang ano lang yan parang yung mga Muslim, di ba? May tinatawag silang jihad. Yung bang pagka pumapatay sila o yung tawag yung mga extremist na terrorists. Tama ba yun? Jihad ba tawag doon? Na kaya nila ginagawa yon for the sake of Allah. So tingin nila tama yon. So yun nga ang sagot naman sa kanya ni Jesus is, why art thou persecuted me? And then going forward, binagyan siya ni Lord na the Lord told him, go to the house of Judas on straights. Hindi pa po to. So who are you, Lord? I am Jesus whom you are persecuting. He replied, now get up and go into the city and you will be told what you must do. So the man traveling with Saul What time is christening? stood there speechless. Baga, But your gift. ikaw kaya makakita ng ganung phenomenon, Speechless ka talaga. You will stand and go. Which church is christening? Speechless. They heard the Where's the sound, reception? but did not see anyone. Saul got up from the ground, but when he opened his eyes, he could see nothing. So they led him by the hand into Damascus. So inalalayan siya, nabulag siya. For 3 days he was blind and did not eat or drink anything. So in Damascus, there was a disciple named Ananias. Yun na si Ananias na. The Lord instructed Ananias na, andyan si Saul. Tagpuin mo si Saul. Ikaw kaya, alam mo na pumapatay. Sabi natin, andyan si Mr. X na terrorist na Islam. Tatagpuin mo. Alam mo naman na talagang pumapatay ng hindi Muslim. How would you react? Di ba? Parang, Lord, mamamatay tao, ano yan tiniterrorize yan lahat ng mga Christian bakit ko yan pupuntahan? So, ganun na lang ang takot ni Ananias. Kung tayo babasahin natin ito, no? Para lang tayo nagbabasa ng story, pero ikaw yung pumunta doon sa sitwasyon na yun. Binabasa ko to, parang tinatry kong i-transport ba tawag? Tinatry kong iyan yung sarili ko doon sa, kung kaya sabihan ka nila, ayoko doon, namumugot ng tao yung mga tao yan Parang gano'n, di ba? Parang naku naman, naku. Ayoko pumunta dun sa ayoko pumunta dun sa lugar na, di ba may pinag-usapan tayo na lugar na until now, may cannibalism pa rin. Tapos may mga Kristiyano nga na nagpunta doon na talagang pinatay. Parang, ayoko dun, Lord. Ikaw kaya tanungin ni Lord. Sabihin ni Lord, pumunta ka doon, katagpuin mo tong taong ko. So, nung nilalagay ko yung sarili ko kay Ananias, parang, nakakatakot nga yun. Pero, long story short, pumayag si Ananias, siyempre, sumunod siya dahil narinig niya mismo kay Lord, di ba? Sabi dito, I have heard many reports about this man and all the harm he has done to your holy people in Jerusalem. And he has come here with authority from the king. Narinig din nila na pumunta talaga si Saul dun sa Jerusalem. Nasa Damascus na siya nung makita niya yung light. Nung na-encounter niya sa Panginoon.
Pero yun lang naman ang narinig ng mga Christian, sa kaya napapunta na doon si Paul para i-persecute ang mga Christian. Tapos sasabihin mo sa akin na tatagpuin mo si Ananias, si Saul. So, yun nga, and I will show you, ito sabi ni Lord, go, this man is my chosen. Sinabi na, di ba? Go, this man is my chosen instrument to proclaim my name to the Gentiles and the kings. Bakit sa kings? Kasi si Saul, during that time, mataas yung ranggo niya. Mataas na tao si Saul. Kung hindi sa high, maybe high din. Pero what I mean is yung katayuan niya sa buhay, mataas. Like, he has friends in high places, kumbaga. So yung para lang yung para si Bongbong Marcos na nakakausap si King Charles. So kaya sinabi din dito chosen ng Panginoon sa Gentiles, para sa mga Gentiles and the kings, and to the people of Israel. I will show him how much he must suffer for my name. Parang loob ko, parang nagsasuffer ang mga Christian sa'yo ngayon. Pakitaan ka ng Panginoon kung paano ka magsasuffer in my name. Parang yung ba yung sinasabi din na dose of your own medicine. Nag-a-adlib lang po ako noon na parang as a human being. Parang ganun. Anyway. So, Saul in Damascus and Jerusalem. So then Ananias went to the house and entered it, placing his hand to Saul. He said, Brother Saul, the Lord Jesus who appeared to you on the road as you were coming here has sent me so that you may see again and be filled with the Holy Spirit. Immediately, something like scales fell from Saul's eyes and he could see again. He got up and was baptized, and after taking some food, he regained his strength. So, unang-una, nakakita si Saul ng supernatural, nung nakatagpo niya ang Panginoon. Nung kinatagpo siya ni Jesus Christ, nabulag siya. Pero nung nilayhan siya ni Ananias, naka-experience din siya ng miracle at nawala yung pagkabulag niya. So, si Saul itself ay nagkaroon ng, parang kagaya nung, di ba, early church, kaya yung mga early church nakakakita ng maraming miracles. Yung mga patay nabubuhay, yung mga lame, nakakalakad, yung matindi talaga yung supernatural and miracles na nangyari during that time. Is para maniwala. So, same thing si Saul, na-experience din niya yun. And then Saul spent several days with the disciples in Damascus. So yun, nagbanding na sila ng mga apostles, ng mga disciples. At once, he began to preach in the synagogue that Jesus is the Son of God. So, nabaliktad, yung on that very instant, galit na galit, or prior to that, galit na galit siya sa mga Kristiyano. At kung iintindihin mo at dadamdamin mo yung mga noong sa chapter 8, going to chapter 9, yung galit ni Saul sa mga Christian, biglang nabaligtad. Diba? Biglang nabaligtad. Ang nangyari, now he is proclaiming that indeed, Jesus Christ is the Son of God. Kasi nakita niya may mga supernatural siyang na-experience at nagpakilala sa kanyang Panginoon. So that's it. All those who heard him were astonished and asked, isn't he the man who raised havoc in Jerusalem among those who call on this name? And hasn't he come here to take them as a prisoner? Parang di ba? Yun nga, di ba ito nga yung nagpapatay sa mga Kristiyano? Kaya nga siya nandito para i-persecute. Hindi lang yung persecute na i-persecute, talagang i-jail niya lahat ng mga Christian. Pero bakit ngayon? Ang sinasabi niya, kabaligtaran na. Kaya, and
And hasn't he come here to take them as prisoners to the chief priests? Yet Saul grew more and more powerful and baffled the Jews living in Damascus by proving that Jesus is the Messiah. So afterwards, nagamit na si Saul. And then after many days had gone by, there was a conspiracy among the Jews to kill him. So ngayon naman, siya naman yung hinahanap para patayin. Kasi nga, nabaliktad na nga yung pangyayari. Pinoproclaim na niya yung gospel. And ang nangyari, nagtulungan din ang mga Kristiyano. And one of the verses nga dito, it says na may mga time na binababa siya from window sa basket para itaka sa city gate. Kasi nga hinahanap siya. So, tulungan din ng mga Kristiyano na nagtanggol kay Saul or nagtago kay Saul. So, yun lang po. And then the church throughout Judea, Galilee, and Samaria enjoyed a time of peace and was strengthened, living in the fear of the Lord and encouraged by the Holy Spirit. It increased in numbers. So, yun lang pala, no? Si Saul lang pala yung pinaka talagang ano ba tawag doon? Nung araw na, they were not at peace during that time nung si Saul pa. Na siya yung nagpapapatay sa mga Kristiyano. Kaya nga na-spread out di ba? Nung namatay si Stephen. Kasi andun yung fear. Pero nung na-convert si Saul, naging si Paul, they live in peace at lumago ang Christianism. And then, Aeneas and Dorcas, ito yung kay Peter naman na, as Peter traveled, tuloy lang natin, konting ano lang sa yung tungkol kay Peter. Supernatural na nabuhay. Peter sent them, nabuhay sandali lang po. He went to visit the Lord's people who live in Lydda. There he found a man named Aeneas who was paralyzed and had been bedridden for 8 years. Aeneas, Peter said to him, Jesus Christ heals you. Get up and roll up your mat. Immediately Aeneas got up. All those who live in Lydia and Sharon saw him and turned to the Lord. So, another supernatural miracle nangyari. Through si Peter ang nagpipreach ang ginamit ng Panginoon dito. In Joppa, there was a disciple named Tabitha. In Greek, her name is Dorcas. She was always doing good and helping the poor. About that time, he became sick and died, and her body was washed and placed in an upstairs room. Lydda was near Joppa, so when the disciple heard that Peter was in Lydda, they sent 2 men to him and urged him, please come at once. So, talagang na-spread out na ang mga disciples o ang mga apostles, may andun yung power ng Panginoon at yun ang ginamit ni Lord to spread the gospel. Kaya pagka yan, may mga ganyan, may namamatay or may sakit, pinapatawag, ang hinahanap talaga ang mga disciples at ang sina Peter, ang mga apostles. Kaya na-spread ang gospel. One of the reasons, ginamit ng Panginoon to spread the gospel. So, long story short, this became known all over Joppa and many people believed in the Lord. Peter stayed in Joppa for some time with a tanner named Simon. So hanggang doon lang po yung ating, so ang pinaka-highlight nitong Acts chapter 9 is yung conversion ni Saul. Kung ang pinaka-point po dito, si Saul na-encounter ni Christ, na-encounter niya si Christ dahil chosen siya ni Christ to preach the gospel to the Gentiles, to the kings, and to the Jew as well. At nakita ng mga tao yung transformation niya. Nakita din patuloy na nakita ng mga tao ang mga miracles na nangyayari. And yun ang
Yun ang naging ginawang reason din, paano bang word yun? Yun yung naging platform ng Panginoon to spread the gospel. So yun, ang takeaway ko po dito is, kaya ni Lord, whatever situation that we have, di ba? Kagaya nung nandito, mga persecutions, or kaya ni Lord i-twist ang mga pangyayari sa buhay in favor of us. Secondly is, talagang gagamit ang Panginoon ng supernatural for us to believe. Sometimes, we ought to believe. Kaya lang, sa panahon natin ngayon, kasi ito, alalahanin natin, early church ito. Talagang kailangan nilang makita yung talagang engranding supernatural, kumbaga. So, yun po. Yun lang po. Meron pa po pala kung naaalala. May nagtanong kasi doon sa isa naming Bible study. Bakit palaging lame? Yung ba'y sakit? Palaging lame yung napapagaling ng Panginoon. Bakit hindi naman ibang sakit? Palaging pilay. Ganun. Anong sa tansya ninyo, bakit nga out of the blue bigla siya nagtanong ng gano'n? Parang, bakit nga ba lame? May makakasagot po ba dito? Siguro state of kasi siya yung hindi ka mabilis. Kaya at that time, katulad doon sa isang lame na minention sa Bible, yung nauunahan siya lagi. Kaya siguro instead of going to the water, sila na yung pumupunta doon sa lame person. Parang gano'n. Yun lang yung ko. Yung hindi madaling pagalingin, Oo, tsaka hindi siya makamove ng mabilis. Unlike yung kunyari, sa bagay, kung blind ka din, mahirapan ka din pumunta ka agad sa water para i-heal ka. Kaagad, maunahan ka talaga ng iba, di ba? Tama naman po. Ikaw, Ate Beth, meron kang wild imagination. Nabibigyan, bakit nga ba lame? Sabihin natin, bakit lame tsaka yung mga blind? Kasi pag blind, you cannot see. You're using your eyes to see what the Lord's been doing or what the Lord has to do. Pag walk naman, pag pilay ka, hindi ka makakalakad. Paano ka naman? Stationary ka lang sa isang lugar. Kahit na gustuhin mong mag-share ng word, kung pilay ka naman, nandiyan ka lang sa isang tabi, hindi rin, di ba? So, sa akin significant yung yung walking saka seeing, kasi yung seeing the will of the Lord. Yung walking is you have to walk to to move around and share whatever yung will ng Lord na pinakita sa ng Lord, di ba? Parang ganun. Hindi ko nila. Pero sa akin pero hindi ba meron din leasing, wala naman siya sinabing nilil yung yung ears or yung but then siguro yun nga, it's very important that we would see the will of the Lord, and it's important also that we move around. Kasi para to move around in such a way that the word of the Lord o yung kalooban ng Panginoon ma-scatter, di ba? Parang ganun. May sa akin lang yun. So, it's my own. Naano ko yung word na significant. Sa akin, Sige po, Jing. Sorry. Sa akin siguro yung impact nun mabilis eh. Pag sinabi ni Lord na makakita ka. Yeah. Makakita ka, instant makikita ng tao. Visible lahat yung miracle na yun. Right away. Hindi sasabihin mo sa akin na meron akong cancer. Gumaling ako sa cancer, pawaday, no? Inside yun eh. Pero yung seeing and also yung lame, pilay na matagal na, biglang nakalakad, andun agad yung impact ng miracle. Nakikita ng buong tao, visualize agad.
O nakakalakad agad to. Pero not yung sinabi na, oh, may sakit akong ganito, diabetes, may sakit ako ng cancer na ganito. Hindi ko naman alam yun eh. Oh, kasi for Wala sure, nakakala na meron. may Oo, mga kasi, may sakit nung araw. Hindi na natin. oo, kahit may mga sakit ka nung araw, kita mo yung pinagaling niya yung, alam mo yung sa skin? Kasi, Leprosy. O leprosy, agad-agad nakita ng tao, gumaling. mm, Kasi the impact ng miracle, agad-agad naniniwala ang tao eh. mm. Same thing as sa blind and then sa physically, hindi ka makalakad, bigla ka makakalakad. Eh, yun ang impact ng tao. Oh, nakakalakad na siya. And doon mag-ano yung impact mo. Yun ang aking opinion doon kasi lahat naman ng napapagaling ni Cristo before, the God known before. Right away nakikita ng tao kung ano yung impact ng sinabi ni Lord na you can walk now. Kalakad ka ngayon, ayan na. Kalakad na siya. Actually, kaya ako nagtanong kasi hindi ko rin alam gusto doon. Narinig ko yung significant ni Ate Beth, yung word na significant, it is significant. Kasi sinabi mo yung impact nga naman, no? Nakikita ko ng mga tao eh. Kaya yung sinabi din ni Tita Larcy, na parang pareho doon sa sinabi dito sa sinabi ni Gina. Kasi matagal na nga naman, na hindi kasi sila Oo. Yeah. True. Yung visual representation, parang kunwari yung parang may underlying ka na sickness tapos related to yung parang ganun yung effect, parang kunwari meron kang yung blindness mo is related to parang secondary, para ano na yun, is secondary manifestation related to kunwari cancer. Example lang, cancer. Tapos ang isa sa mga ano niya, systemic na naapektuhan niya yung eyesight, ganon. Similarly, pagkapilay, pagmamalas, ganyan. Hindi mo na may lakad-lakad or elephantiasis. Yung pag malaking hindi mo na may lakad yung ano mo, yung paa. Parang probably siguro at that time it was lame siya kasi hindi siya makalakad eh. Parang it was pero sa akin parang maybe ganon, it was a physical representation kagaya nung binabanggit ni Tito Ching na yun yung outward na nakikita, yun yung but at the same time yung miracle, yung wonder is for yung signs and wonders so that everyone can see, 'di ba? Yung so yung the visual representation would be para yung outward na miracle na yung the signs and wonders makita, it will also be made visible to them. Sa akin yun yung niya, yung I think ganun. O kasi nung tinanong yun, parang walang sumagot. Kaya lang nagtatak sa akin. Pero may naisip ako kagad na sagot doon. Yan hindi ko na sinabi. Kasi nga, something different. ang sa akin naman noon, ang nasa mind ko noon, may sinabihan lang ako na isa. Kasi siguro, kasi di ba merong verse sa Bible na if who among you are sick, call the elders, anoint them with oil and pray for them. Eh kasi nung araw, pag sinabing anoint with oil, hindi to yung lana, basta lana lang. This is essential oil. Na when you anoint, hindi yung anoint na, nung araw pag sinabing anoint, translation, pag translate mo sa Greek, yung pinaka-original niya is massage them with oil. Yun yung totoong gamot nung araw. Eh, ito yung gamot na, siguro may sakit. Yung parang connected sa sinabi ni, ni EJ na internal, may sakit ka, hindi mo alam, or gano'n. Tapos, naapektuhan na yung, yung paa, something like that, or yung eyesight. Pero yun nga, so yun naman ang ko noon. Kasi, may sakit na, just anoint them and all, gumagaling. Pero ito, yung impact, yan nga, significant, saka yung word ninyo na impact. Kasi nga, nakikitang pilay na sila. Ito yung pagkapilay na, kahit i-anoint mo ng oil, hindi ito gagaling. Tsaka ito yung kasi na to eh, kumbaga permanent damage. Tsaka yung from birth, pilay na talaga. So talagang ito yung
yun nga, the word na nagtatak sa akin na sinyarin niyo is yung, yun nga, yung impact ito yung nakikita ng mga tao, pila yung sinabi dito largely na wala naman tutulong na, yung matagal nang nandoon. So, yun. Kasi yun nga, pag hindi mo na magagamitan ng essential oil, hindi mo na mamamassage, I think yung sagot niyo nga yung pinaka, dun, significant, yung the word significant, tsaka yung impact na pag nakita ng tao, iba yung dating talaga. So yun. Yun lang po. Yun lang yung Ako, tita. Yan si Joy. Tita, parang, ewan ko paano ko ma-explain para I try. Parang, there's a physical, sabi natin, physical significance and spiritual significance nung story. For example, physical, I agree dun sa physical, visible. That's for outward naman na makikita ng ibang tao. Yes. For me, kunwari, ibang tao, bulag siya dati pero nakakita na. So, they believe, yung may miracle, that's for the others to see. Mm-mm. But for spiritual side, for example, ako, blind ako. Kunwari may sakit ako, sabihin natin na, kunwari, cancer. You will see, hindi ka man gumaling, but you will see yung glory pa rin ni God. That's something na on a spiritual side naman. Bakit blind? Bakit lame? Lame, kunwari, minsan sa physical natin, nagkakaroon tayo ng limitation, and sometimes they stop us to pursue. For example, lame, pilay, hindi tayo makalakad. Ang hirap makapag-walk, parang gano'n, di ba? So, in spiritual side, parang yung ating inadequacy na niisip na we are inadequate. We are limited to do something great. Parang ganon. And if you see on the spiritual side, if you see the glory of God, kahit pilay ka, you're still able to walk or you're still able to go on your path. Parang ganon. And parang for me, it's physical for other people to believe or, to show miracle. But inward or spiritual side, it's for yourself. Not to, yung limitation natin will not stop us, but instead will depend on God, parang ganon. And that's for me. Medyo malalim pero I don't know how, hindi ko ma-explain. Nahanap ko nga yung kasi isusulat ko lahat, baka makalimutan ko. Tapos tita, yung ko lahat ng niya. Hindi ko alam kung yung tinutukoy mong story na yung may tao, mama, yung as the story doon sa Bible na mama yung aking naisip, yung mama na nandun lang siya sa may pool ba yon? Oo. Tapos parang sinasabi niya na wala kasing tumutulong sa akin na bumaba or ano yun? Yung story na yon. I remember yung nagkaroon ng preaching ngayon na sabi ay you believe makakatayo ka. So yung parang yung pagkapilay mo makakatayo ka. Yung story nun is you believe and turn 180 degree. Parang ano yung turning point? Parang you have to turn away dun sa belief mo na dahil sa ibang tao ka gagaling. But yung ganon, kasi nakadepende siya dun sa may tao. Kasi walang tumutulong sa akin bumaba ng pool. Kaya hindi ako gumagaling. So yung sa akin, di ba? Naka-depend siya sa ibang tao. Parang ganon. But yung parang ang point ko dun sa may story na yun is there's a turning point. Yung to believe to God, parang ganon. Na not to the world, not the other world can do, but yung miracle ni Lord. Parang ganon. There's yung story niya is a turning point. You have to do, whatever you believe, but you have to have in faith. Parang ganon. Na hindi about the other people who can help you or the world can help you, but the miracle of God. Parang ganon. Yun, yes. Yung may kulang ako pero hindi ko masyado na-explain ba? Impact. Tsaka yung kinano ni Joy na
ano ba yun? Physical, tsaka yung inner. Physical and spiritual order. Yan. Nilagay ko lang yung mga words na ano para tandaan ko. Sasagot ko sa kanila later. Yun, galing, ano? We dig in. Anyway. So, takeaways. Yun po ang aking takeaways dito. So, God can easily like turn 180 degrees any situation. Pangalawa, siyempre, yung totoong scenario dito, yung talagang scenario dito is yung supernatural na ginagawa pagkilos ng Panginoon to spread the gospel. Talagang it's beyond our imagination. For me, yeah. Yun yung ano. Which is, for me, kung tatanungin, kung i-correlate mo sa sitwasyon natin doon, God can still go or do beyond our imagination para lang tayo, yung para lang yung faith natin sa Kanya is andoon. So, yun po. Any takeaways yung iba? Sa Ang chapter takeaway 9, ko dyan, may maidadagdag po ba kayo? padagdag. Opo. Ang ano lang, yung sinabi mo, Alma, kanina, nung hindi natin alam yung nasa isip ng Lord, eh. Parang we always beyond our imagination ang gagawin niya. Kasi sino mag-aakala na pipiliin niya si Saul na maging one of his disciples? Nakita mo na kung tayo, ang pag-iisipan niyan, o sige, gumawa tayo ng isang group at pipili tayo ng ating mga magiging leaders. Yeah. Pero iba yung ways niya eh. Sino mag-aakala na nagka-persecute ng Christian, pipiliin niya? Exactly, o nga. Di ba? Very hard to think na ako, kung ako, sino man matalino, hindi ako lalaban sa taong yan. Kasi, paano ba tayo mag-spread ng Christianity? Kuya mismo, pumapatay ng Christian. Oo. So, number one nating kaaway yan. Baka gawin mo pang public enemy number one yan eh. Kaya lang, iba yung ways ni Lord eh. True. So, it's beyond our imagination, beyond our thinking na pipili mo ba yung taong yan? Pero sino ngayon ang number one? Na ano niya, di ba si Paul? So, hindi mo akalain, iba talaga ang kanyang isip. Oo nga. So, very, very hard to imagine na pipiliin niya. Number one persecutor ng Christian. Kaya if we go further pa doon sa mga chapters, di ba? Makikita mo yung humbleness ni Paul. Ito nga yung dinidiscuss namin kanina ni Jun, yung humbleness ni Paul na sabi nga niya, siya yung the least among the apostles and among the disciples. Kasi andun yung alam niya na nagpapapatay siya nung araw eh. Tapos bigla change ng Panginoon. Kumbaga, di ba, yung identity niya is still there. Although nag-move on na ang lahat, pati siya, nag-move on na rin, andun yung ginagamit siya ng Panginoon, pero alam niya kung sino siya nung araw. Kaya gano'n na lang katindi yung impact din sa kanya, sa buhay niya. Para, yun. Siguro, isa pa dito, pwede natin dagdag na. Kasi, kahit gaano kasama ng tao, talaga meron parang puwang para magbago eh. Pag ang Panginoon. Kasi ang turn niya, 160 degrees, bigla siya ng turn. Sa pagiging makamatay tao, bigla siyang bumait, bigla siya lahat. So, everyone has a chance. So, wala tayong pwedeng i-judge na wala nang pag-asa yan. No, hindi ganun. Kasi anyone can change overnight. At hindi imposible mangyari. Dito yung sa story ni Paul na yung story ni Paul parang papitin ko na yung word na manifestation of yung grace ni Lord. Grace niya. Goes to show lang na there is hope even to even to the worst person in the world, meron pa ring purpose ang Lord sa kanya, and there's hope for for change, for a change. At hindi natin, and we cannot even question, di ba?
Kasi parang impossibility na talaga yun eh. Paano mo pa i-question? Like yung mga miracles ng Lord sa ano no, like yung yung nagpagaling siya ng pilay na by birth pa pilay. Eh, how will you question that? Talagang walang ibang, alam mo yun, maiinsulto yung, yung ibang sasabihin na kahit pa mang insulto ka, sabihin, tsamba. Tsamba ba yun? Hindi naman tsamba yun, di ba? So, ano, talagang um, gumawa siya talaga ng impossibility on those things para makita talaga na siya ang may gawa. And even for Paul's life, ganun din. Tawag dito, we cannot, yun, sabi niya, hindi, sino ba naman mag-aakala na ganun, di ba? But then, may purpose ang Lord sa kanya. Ginamit niya yung, ang tawag dito, yung personality ni Paul. Ginamit yung knowledge ni Paul para from the bad to, not to the worst, but to turn it into good thing. So, yun. Miracle ng Lord din yun for ano. So, kaya we cannot say na, pag nakakita tayo ng worst person in the world, o siya na yung nakita mong pinaka-worst na tao na nakikita mo dyan sa paligid, siya na yung worst, pero may pag-asa pa siya. Di ba? Pwede i-turn ng Lord. Bigla-bigla yung ano niya, yung attitude niya, yung personality niya, yung ano niya into something good. That's it. Ganun. Sige. Ah. Yun, kaya huwag tayo mag-judge. Bawal judgmental. Bawal judgmental. You never know. Hindi kaya kagaya ng sinabi natin dito, di ba may isang disciple ni Christ or as apostle ni Christ nung nandiyan pa nung buhay pa si Christ, nagtanong sa kanya, Lord, sino ba ang may kasalanan? Kasi yung tao pilay, di ba? Lord, sino ba ang may kasalanan? Yung tatay niya o yung nanay niya, bakit siya pilay ng pinanganak? Ganun. Tapos ang sabi ni God, sabi ni Lord, ni Jesus Christ, walang may kasalanan. The Lord used that for, ginamit niya ng the Lord, ano bang exact word nun? Parang it's God's purpose to give glory to God. Kasi nga, papagalingin nga siya ng Panginoon. At yung name ni God, ni Christ ang malilift. Ang mag-glorify. So, everything that happened is to give glory. Kaya balik tayo ng Panginoon yan to give glory to Him. Kaya ngayon kay Paul din, di ba? Parang hindi niya, kilala niya yung sarili niya, yung personality niya noong araw. Kaya lahat ng pagkilos niya noon, talagang focus lang kay Christ eh. At lahat ng glory binibigay niya kay Christ. Kasi kung siya, mamamatay tao nga siya ng araw. Ang dami niyang, di ba, kasalanan sa mga Kristiyano. Until nung binago siya ng Panginoon. So, kumbaga, nung pag-walk niya during that time as a Christian, na talagang nakafocus siya kay Christ. God's glory lang. Lahat yun for the glory of God. Wala siyang kinuwang glory. Kaya nga, sa lahat nga, di ba, parang kayong pinaka-humble. So, yun. Yun lang po. Dali lang. Naisip ko tuloy, wala akong parang wala kang, wala kang right para mag-ask ng why. Kasi nga, he can turn the worst into the best possible kasi yung iba, situation, di ba? Nagtatanong ako ng why kasi hindi ko sinasabihin, Lord, the question. Kaya yung didepensahan ko yung sarili ko, Lord, bakit? Anong ganap? Ang answer lang doon may purpose siya. Oh, di ba? Oo nga, may purpose na parang, May purpose, why would you question? So, yun. Sa akin naman, to add further and to ayun nga, actually, one of yung main takeaways rin dito was,
yun nga yung si God is able to convert the most unlikely of sinners, tapos and use them as his instruments. Yun yung binabasa ko, his Yeah. chosen instruments in the cause of the gospel. Parang recently, na-share ko lang yung preaching nung pastor namin like 2 or 3 weeks ago. Sabi niya na parang sabi niya, kasi sabi niya, part ng preaching niya sabi niya, I left home at age 12. I became a a drug user, a heroin dealer. I got in prison, ganyan. And look at me, here I am standing in front of you speaking. Sabi niya, yung ano niya, yung testimony niya as he was preaching. Tapos sabi na, I am the least of all you guys, but I'm here standing and yun nga, sharing the gospel kasi at yun yung parang yung sa akin na yun nga yung the most unlikely, or like Paul, on a very unlikely na the sinner na yung hindi mo talaga ina-expect, yun yung gagamitin ni Lord. And it's not because of it's not the will of Paul, pero yung grace ni God sa buhay niya. Kaya yun yung parang yung nag-udyok sa kanya na eto kung here I am right now professing testifying kung ano yung ginawa yung grace ni Lord sa buhay niya. And yun yung sinishare niya ngayon. So very profound, and ayun nga, it's not yung sa akin basta yun yung unlikely, yung sino yung hindi mo ina-expect talaga, yun pa yung sometimes we think of ourselves then sometimes we're so little, we can't do this, we can't do that, or kasi sila they're nakapag-aral, they have more, they're wise, they're scholars, pero it's God's will. It's yung plan niya sa buhay natin, yun yung gusto niya, it's his sovereign will, yung the one that dictates, the one that causes us to move. It's not again yung will natin, because our will, yung kagusto natin means it always falls short, pero yung kay Lord hindi. So yeah, yun yung takeaway ko dito sa conversion ni Paul. Pero yung pastor na nag-share sa inyo na dati siyang drug addict, hindi tumalikod sa addiction. Kaya grabe ang testimony ng taong yun. Kasi, di ba, may mga, sa YouTube, di ba, may mga taong gustong magbago. Sabi natin alcoholic, yung nasa rehab, tapos bumabalik. Kasi pag nag-rehab ka, afterwards, malinis ka na ulit, tapos meron pa rin kumbaga hindi madali yung pagtanggal o yung pag-cleanse doon sa sitwasyon na yun. Matagal yun, it's a process. Kaya matindi yung testimony ng pastor na yun, I would say. Yeah. Pag yung sa mga, lalo na sa mga drug dependent. Kahit minsan, gustuhin man ng tao. So we really hard to judge the drug addicts. Kasi sometimes kahit gusto nilang magbago, ang hirap kumawala sa sitwasyon na yun. Kahit na nag-rehab ka na. So, sabi nga nung iba, medically speaking, it has to be continuous rehab. Lalabas, tapos i-rehab ulit. Lalabas. It has to be continuous hanggang sa totally mawala sa sistema mo. Kasi it's no longer the drugs in you, but it's more on yung parang naging sistema na ng katawan mo. Yeah, mahirap kung mawala. It's really a stronghold. Kaya yung testimony ng pastor niya is talagang matindi. I would say. Parang si Paul lang. Kasi mas maganda si Paul. Ako ang i-add ko lang, siguro
the Lord looks in the hearts of the people. Just nung nakita niya si Paul, he knows kung ano yung hearts ni Paul, kaya nangyari yun. Or whoever, yung mga apostles, alam niya yung mga puso na magiging magaling, effective na apostles sa mga ito. Kahit na kung ano pa yung pinagdaan, alam nila. Siguro, yun, kahit sa atin, no, we should be more working on our hearts. Mahirap magsabi, pero True. ayun lang. Pero ang word ko ngayon is significant tsaka yung impact. Kasi kung tutuusin naman din talaga, no, yung sa chapter 9, yung impact na ginawa ni Paul, na nangyari kay Paul, yung impact sa mga Christians at yung impact sa mga Jews. Matindi. Kaya, to spread the gospel. Si Tito Noel, magsalita mo naman kayo. Na-miss namin kayo. Naririnig ba kayo? Baka nagigisa, hindi tayo marinig. Oo nga. Teka lang. Baka Malayo ako sa kanya, kumakain nasa mo. kwarto ko eh. Nandun sa kusina. Ayun, yun lang po. Pero parang, sabi ko nga, antindi nitong verse na to, pero ang bilis lang natin, ano? Next week ulit. So, yun. Wala, hindi. Malayo siya. Malayo siya. Malayo siya sa kanya, naririnig lang niya. Anyway, so yun lang po. Si Tita Jane. Hello, Tita Jane. Kumusta ka na? Okay lang. Ha? Hindi, ayun, katabi mo yung iyong mobile. Katabi ko sa mantaw. Wow! Yun lang po. So, next meeting tayo kailan? Sino ba susunod ka next meeting? Sino ba susunod? Ako po susunod na, magre-report. Si Tita Tita Mars. Larcy. Ano Ano to? Next week o next week? Chapter 10, 11. Kailan to? Next week na o 2 weeks. fortnight? In next Fortnight. 2 weeks ano? Fortnight. Sandali lang po natin yung... July 16 po. Okay. July na. Oo July nga, na. July na. Ano ba yan? Grabe, July na. My goodness. Tibet, Magbebe. isang linggo na lang Magbeber mag-apply na tayo, Tibet. Tibet. Si ako. Si Tita Larcy. The Door of Faith. Naku, Tita. Tita Bet, isang linggo na lang, July na. Oo nga. Ano ba yan? Ano, May mali pa rin ano ako. ko na? May mali pa rin ako. Laban, hindi pa ako ano pala, pag 60 above, Libre. interview. Oh, Sabi interview. Tapos pag below, exam. test. Written. Ay, mas gusto ko interview na lang. Ha? Para mas gusto ko interview kaysa test. Kaya nga ako interview na. Interview na lang. Gusto ko exam. Si Kaso Alpha baka mas mahirap yun. Interview na ako. Alam mo Objective. sila Isha at Isaiah, hindi sila nagwo-worry sa exam kasi pinag-aralan nila sa school. Sabi nila, I'm not worried about the exam kasi yung mga Hindi ko rin naman alam kung ano pong tinatanong sa interview. ano yan, chika-chika lang siguro. Chika-chika lang. Hindi mas siguro ako tatanungin ng ang tawag dito, ng color ng aboriginal flag. Hindi, ganun. Sa test yun yung mga color ng aboriginal flag. Kailan Dito dumating wala yung ba kayong mga European. minsan may mga kasi nung bago kami nag-exam ng citizenship namin, nag-ano kami sa YouTube or ano man, nagpa-practice test kami doon. Tapos yun minsan yun ang lumalabas sa question. Okay. Lumabas sa question na kasi ano meron siya, kaming book, may book, pero nabasa namin yung book.
yung iba doon na tanong, pero mas maganda yung nagpa-practice ka dun sa mga Oo, kasi 20 normal na questions lang question. yung itatanong pero napakaraming pool of questions. Yun yung nakakainis. 20 questions lang ang tatanungin. Pero hindi mo alam kung ano itatanong dun sa pool of questions. Yeah, ganun nga. Please Pero practice anyway, sa ano, yung mga So, common Sabi naman, questions. No? sabi naman nila, babasahin mo lang daw ng babasahin yun. ah, Tapos andun lang din daw. Madali lang. Ako nga parang mas natatakot pa ako sa interview eh. interview. Sa tanong sa akin. 60 ka na ba? 60 ka na ba, Tibet? 60 Di plus pa. na ako eh. Oo nga, parang hindi naman kami naniniwala. Hindi, 60 ka 60, na, ano na Bet? ako, 63. Wow, Oh, talaga? talaga? Wala pa lang akong mga gray hair, pero yes, I'm 63. Ikaw, Tita Lars, ilang taon na? Parang wala, hindi naman, halata. 65 na ako. 66 na yata ako ngayong birthday. Nagyata Kalimutan ko pa. na kung 66 ako, 65. Kaya, Bakit di mo alam? 1957 Kinalimutan niya na eh. ako. Nakalimutan. 66 na ba ako? Nakalimutan ko rin yung edad. Sabi ko pala yun, kinakalimutan niya. Ba't di alam ni Tita Larcy kasi baka nasa birthday denying ko. stage pa siya. Na nasa 60. Sila John, ang bata pa, nasa ano pa lang yan, 30s. Ako po? 43 na ako, Tito. Hindi nga. Si Ito yung EJ. mga, siguro na, yes po, yung naalala ko, ito yung mga, yung edad ko ngayon, yun yung edad nyo noon. Nung Oo nandyan, nga, totoo. Remember? 40s kami. 40, 30s lang kayo no, 28. 30, 33, 32, 31. Bata pa kayo 2011 ako nun nandiyan, nung dumating kayo eh. Bata pa kayo. Tapos kayo yung nasa age na 42 yung age 40s, namin oo. ngayon. Tama, oo nga. Oh my gulay. Ako nga, sabi ko kay Alma, ano ba to? Dahil sa edad ba? Kasi sabi ko ayoko na ng winter. Kaya pala yung mga kakakilala naming mga senior citizen na nasa Pilipinas yung ka-Bible study namin. Pag winter sa Amerika, umuwi ng Pilipinas. Tapos yung isa taga Netherlands, pag winter na doon, umuwi na ng Pilipinas. Pero pag nasa Pilipinas, nasa Baguio sila, okay, nakakulong sa kondo. Kasi ayaw nila ng malamig, tsaka ayaw nila ng sobrang init. So sabi ko, nung napunta naman ako ng Maynila, di ba, nung namatay tatay ko, sabi ko kay Alma, dami kong planong puntahan. Kasi pag nanonood ako ng YouTube, di ba, yung mga nagba-vlog sila sa Binondo, naglalakad mula umaga hanggang huli, naglalakad para ang sarap-sarap maglakad. Sabi ko kay Alma, pinlano kong pumunta ng Binondo. Kaya lang, dahil sa init, hindi ako makalakad. Yung parang sabi ko, pat sa YouTube, ang parang enjoy na enjoy silang maglakad sa Binondo. 'Di ba, sa YouTube. Pero yung sa totoo lang, sabi ko kay Alma, ang init, napaka-humid. Kaya sabi ko, hindi ko makapunta. It's either dapat maaga ako yan, medyo kahit gabi na sa Pilipinas noon, 'di ba? Ang alinsangan. Daddy kasi, siyempre sila. Uuwi ulit ako Kailan? sa January. Oo, maganda January umuwi. June, 452 lang ang ticket. Bumili ka na? Talaga? 452 Two-way? return. Mami, Return? Ano yun? January? January till February. Oo. January 19 till Oo nga. Hindi, baka kami nga, gusto sana namin umuwi ng December. Naalala namin, si Isaiah nga pala, hindi pwedeng mag-live ng December dito dahil retail. Yun. Anyway, we'll see. Sige, baka ayoko magsalita. God willing. Daddy, Acts 9. Samantalang, sabi ko nga kung 3 kami uuwi, parang yung pamasahe lang ng isang tao no Oo nga, ang mura pa rin natin, Bet, kahit 3 kayo umuwi. Ang mura pa rin nun, 1,000 something lang, 1,200. 1,300. Samantalang sa New Zealand, pamasahe nung araw, ganyan na eh. Di ba, isa? Sa New Zealand, ang mahal-mahal ng ticket. Oo, hindi nagaganyan. Hindi nagmurang Hindi nga. ganyan. Ibig sabihin yung pamasahin yung 3, 1,000 mahigit na, di ba? Minsan 2,000 pa eh. Buti na lang kaya. Ang pinakamurang ticket sa New Zealand, papuntang Pilipinas, 900. Pinakamura. Anong araw?
nung araw. Eh, Araw kilala na ngayon. sa Canada. Di ba, Joy, magkano ticket niya sa Canada papuntang Pilipinas? Nung nag-two-way kami, 1,600 ang isa. Ang isa, ang mahal. Ang layo Pero, kasi. pero Layo. dito, yun lang ang nakikita kong pinakamura. O, yun, Ah, yung pinakamura pa yun, ha? Di, ang, Oo, tapos, Malayo kasi. Hindi, pero ano baka naman, depende hindi yan siya sa- direct, depende hindi sa siya buwan. connecting flight yun. Tapos, ito, kasi sila papa at mama, pupunta sila dito in July. So, binook ko sila, direct Mm. flight. Ang Magkano? mahal. Ang mahal. Parang konti na lang katumbas na ng 5 kaming umalis, nung umuwi. Parang 3,600. mahal. Ouch. Mahal. Ang isa, Wow. times 2. Times 2. 6,000 plus kami. Kasi Grabe. direct flight, tapos parang Okay. we're close na for the date. Okay pa rin talaga ang Australia kasi malapit sa Pinas, no, Tita Beth, no? Oo. Hindi lang naiisip ko. Kahit yung mga pinsan ko sa Amerika, pag umuwi, ang laki-laki ng budget. Oo nga. Mm-mm. From Amerika, ang laki-laki ng budget. At least $10,000 pamasahe pa lang. Mm-mm. Pero Joy, okay lang yun. Si mama mo lang si papa mo. Sabi ko nga kay Noel kung Totoo ganyan yan, lang ang tita. pamasahe, pwede bang taon-taon ako umuwi? Yeah, buti nga kami yan, Pwede. tita. 400. Ay, Mhm. taon-taon kami uuwi talaga. Tita Beth, pwede kang umuwi. Taon-taon. Taon-taon na. Taon-taon ang tiyempohan na, tita. Kung yung papayagan ka ni 400 Tito plus. Noel. Kung papayagan ka ni Tito Noel. Dapat sama-sama kayo. But anyway, sige, next time mag-meet ulit tayo after fortnight, ano? Acts 9, Daddy, mayroon ka bang insight? Wala naman. Sa Acts 9, ito yung conversion ni Saul. Si Saul kasi very passionate siya sa akala niya kasi he is pleasing God, kaya siya nagpa-persecute ng mga kasi doon siya lumaki. Akala niya he's honoring God in doing so. Kaya nung narinig niya yung boses, 'di ba? Ang sagot niya agad, what is it, Lord? Tinawag niya Lord kasi alam niya na ano yun, supernatural being. Hindi niya lang nabosesa na it's Jesus Christ. Kasi si Jesus Christ mismo pine-persecute niya. Kaya 'di ba nagpakilala, this is Jesus whom you are persecuting. Magpakilala siya na I am the one that you are persecuting. The good thing is, yun nga, alam mo dito nga sa isang Bible study namin, hindi naman pinagtatalunan. Ang dami sabi nga kay Alma, ang dami magagaling. Minsan ayoko nang sa Dagdag pa. discussion. Kasi lahat na lang dito, which is okay naman kasi katulad halimbawa nung free will, natatanong pa yan dito, but daw ganyan free will. Tapos may sasabihin ka. Kasi may mga doctrines kasi, may mga scholars na nag-aral about it. Tapos marami silang palagay, yung doctrine of election, yung mga ganyan-ganyan. Pero ako, sa totoo lang, ang hindi natin na masasaklaw, it's God's decision para piliin tayo. Whether ano yung dahilan niya, bakit tayo pinili. Kasi di ba sabi nga ng iba, we were chosen to the very first of that. Kasi ako, ang stand ko naman po dyan, God is an omniscient God. He knows everything. Pero meron doctrine of, meron ditong tinatawag na doctrine of, sinabi ko kagabi, Mami, yung si Lord, kahit na meron siya, kahit omniscient siya, He rather not know or choose to know kung ano yung pipiliin natin. Kasi we were given the free will. Kasi ayaw niya saklawan yung free will natin. Teka lang, Mami, open theism, ang tawag nila dun, doctrine of open theism, that God, though He knows everything, He will rather not to know whatever we are going to choose out of our free will. Kasi free will yun binigay sa atin, it's a gift of God. Amen. Pero ako, syempre, hindi mo aalis that God is an omniscient God, that He knows everything. Yun lang naman sa akin. Pero ako hindi ko naman sinasabing mali yung ibang mga doctrines, kasi hindi naman ako nag-aral nun eh. Kaya lang, minsan ako sabi ko nga kay Alma, I appreciate our group, pati yung isa naming group, kasi at least dito sa atin, nakikita ko that we are not like, bang ginagawa natin? We are happy to know from each of us. Di ba? Na we are learning from each of us. Natututo tayo sa bawat isa. And yun lang ang prayer ko palagi, as we study, the more we become humble. Actually, bukang bibig nga doon sa isang grupo namin, I am humbled. I am in awe.
Hindi naman sila kilala, I'm just opening up lang. Kaya lang, minsan, sabi ko nga kay Alma, hindi ka naman, ayaw mo nang, rather choose not to talk. Kasi minsan makikita mo yung iba, hindi pa natatapos magsalita yung iba. They have something to say. At yung iba doon minsan, inunahan pa nila yung magtuturo. Sabi ko, ang gagaling natin doon sa isang grupo natin. Parang, hindi na nila inaantay kung ano yung sasabihin ng teacher. Parang gustong-gusto nila magsalita. Kasi yung iba, may magsasalita o unahan nila yung teacher tapos sabihin ng teacher. Actually, sasabihan ko yan eh. Kaya ako minsan, pag ako na yung teacher, tapos may magtatanong, tapos yung tinatanong niya, okay, yung sasabihin niya, nasa listahan ng mga sasabihin ko. Sinasabi ko agad. Sabi ko, sige, later on, pag wala pa tayo dyan, sabi ko, nasa verse ganito pa lang tayo, nauuna ka na. Kasi doon mo makikita na doon na makikita mo na very enthusiasm sila. Kasi minsan, sabi ko, nakikinig pa kaya ito? Nasa verse 10 pa lang ako. Siya nasa verse 20 na. Sabi ko, teka, nasa verse 10 pa lang ako, darating tayo dyan. But anyway, nakakatuwa yung pinag-aaralan natin, 'di ba, as we learn. Kasi pinakikinggan ko yung mga insight nyo, even si Jing, who would have thought nga naman na si Paul ay pipiliin. Si Jing nagsalita na na sino ba naman ang makakapag-isip na pipiliin si Paul? 'Di ba? Na kaya yung nga sinasabi ko din kanina, nang napaisip ko kahit nakikinig lang ako. O nga naman, God is an omniscient God, pero merong tinatawag yung doctrine ng open theism na he rather choose not to know the things that we're going to decide on. Parang doon na alam niya lahat. Ang hirap arokin, Nakuha niyo ibig sabihin? Kahit he knows everything, pero yung ini-inhibit niya yung sarili niya, binibigyan limitation yung sarili niya para ma-express natin yung free will na binigay niya sa atin. Nakuha niyo ibig sabihin? Siguro yung word lang na rather choose not to know kasi omniscient naman talaga siya. Kaya baka lang nami-misinterpret yung choose not to know. Hindi, pero doctrine yun, natawag nga doon is open theism. Doon na hindi siya biblical kasi nga pinag-aaralan ng mga Bible scholar, even yung ng Lord, yun ang mahirap sa tao, di ba? Out of his brain. Kasi how can we describe a God like our God? Who is out of this world. Yung ating mind is limited lang dun sa mga bagay na nakikita natin dito sa mundo. But God is out of this world. How can we describe something that is out of this world? Di ba? Example, nung panahon ni Noah, di ba? Hindi nila alam kung anong ulan. At hindi nila alam kung ano ang flood. Kaya napakahirap kay Noah kumbinsihin sila na magkakaroon ng flood. Kasi hindi nila alam ang ulan at hindi nila alam ang flood. Bakit? Hindi pa sila nakakita nun. Ngayon, napakadali mong ikwento yun eh. Pero nung panahon ni Noah, wala pang ulan. How can you imagine you being alive at that time at pakikinggan mo si Noah? Paniniwalaan mo ba siya? Lahat na sinasabi niya sa'yo, it's nonsense. Yun ang gusto kong isabi. Ang nalulungkot lang ako, even nag-uusap nga kami ni Alma kanina. I praise God kasi we have our Bible study itong and ako ang encouragement ko sa bawat isa talaga po na doon ako konti tayo dito. It's not the number but it's the amount of it's the quality of the things that we are learning out of this group. Nakuha niyo ibig sabihin? Hindi ko inaano itong grupo natin na maliit, pero I thank God at we have this group para sa amin dalawa ni Alma po kasi we are encouraged. We are encouraged and then we are we are encouraged at the same time. We are encouraged every day. We are encouraged to learn. Hindi kami nadi-discourage to learn. And we are encouraged to learn with you. Yun. We are encouraged to learn with you. And then yung mga naririnig namin na insights and everything, we treasure it talaga. We treasure it. Our group on Monday, tsaka yung isang grupo pa namin na ganito din, similar to us, every Friday. Yun naman kami pinakabata doon, yung mga kasama namin doon, 80 plus years old. Yung isang brother namin, nag-celebrate sila ng 77th birthday. Kaya kami ni Alma, isa sa mga pinakabatang membro doon sa grupo na yun. Parang feeling lang nila Joy. Feeling niya Joy, ganun ang feeling namin. Kasi mga kasama namin, 80, 77 years old, tas mga
puro pagkakasakit. At least tayo, mga maintenance ang pinag-uusapan natin dito. Alam mo, pinag-uusapan nila doon, yung isa na ilang beses na angioplasty, ilang beses na quadruple bypass operation, yung mga ganon. Ang ano Ano nila, yun, mga Pilipino ba yan? Pilipino Pilipino din yan. na taga-Netherlands, tapos pag Pilipinas winter yan. sa Netherlands, so uwi dito, may mga bahay sa Baguio, tapos yung taga-Amerika, pag winter sa Amerika, nandito. Yung mga ganon, may mga edad na. Tapos ang nakakatuwa sa kanila, bago sila, naging Christian sila, late, matanda na sila nung naging Christian. 60 plus. Kaya yung iba sinasabi na buti pa daw kami, puti pa daw tayo, aga-aga natin naging Christian. Ayan, Joy. Mga ganon na kung sila daw, sana daw nung araw daw. Alam mo yung ganon na hindi mo talaga masasabi na. Kaya kami doon na-encouraging kami ni Alma kasi may edad na sila. Tapos yung mga tanong talaga nila, yung isa doon, 81 years old si Kuya Max. Yung mga tanong niya talaga, kasi nga Katoliko siya, pero makikita mo yung heart nila na binago, pero nag-aaral. O yun, nakakatawa and we learn. Hindi tayo matalino, hindi tayo mga Bible scholar. Pero ang makikita natin alam mo nga, Joy, ewan ko kanya si EJ, no? Ako nabibless ako kay EJ, which is lahat sa atin. Kasi the way di ba? Hindi siya. Sabihin na natin siguro, meron sa Bible na apostle na hindi naman siya eloquent magsalita eh. Pero the ones he opened his mouth, talagang, meron pala akong kaibigan, pastor ngayon sa Hong Kong, di ba mami? Hindi rin siya eloquent magsalita pero naging pastor. Pero alam mo, every time na naalala ko si EJ, there is walang yung heart lang natin talaga to learn. Even si Jing, di ba? Even si Jing. Alam mo, Jing, di ko makakalimutan nung nakita kita nasa New Zealand na kami doon, yung nagpabaptize ka. Oh, Alam mo, wala na tayo sa New Zealand, pero wala na kayo. Wala na kami, pero meron nag-post nun nakita ko yung video ng baptism, hindi ko alam sila, Alma yata yung nag-post. Baka sila Eugene. Oo. Basta meron akong nakitang gano'n, tapos habang nanonood ako, naiiyak ako. Kasi nakita, di ba naalala mo nung nag-spend kami ng gabi sa inyo, dahil may mga tanong ka, tapos si Jane parang pinipilit na gusto ni Jane matanggapin mo agad yung pagiging Christian. Parang gusto ni Jane agad-agad eh. Ikaw nun medyo ka pa nun eh, yung mason ka pa nun eh. Parang medyo na-open ka pa nun kasi yung sa darak pa tayo umaaten. Something like that. But anyway, our group has Tibet, na talaga I thank God kasi parang hindi na ito yung normal relationship natin. Ang hirap magkaroon ng ganitong klaseng relationship sa totoo lang. Hindi na madali, lalo na sa age natin, Ate Beth, di ba? Paano pa tayo mag-gather ng treasure? At least our friendship, our brotherhood, more than a decade na. Di ba? Hindi nyo na realize we've been together, hindi man physically, but we know each other for more than a decade na, Ate Beth. Wow, ang ganda naman. Ito dumating na makulit. Parang kamukha niya, Jane. Kamukha ni Jane. Parang kamukha ni Jane, no? Kamukha ko ba? Hindi ni Jane, ni Jane. Parang kanina yan nung gustong sabihin, kamukha mo, Jane. Kamukha ko yun. Kamukha ng buluntad yan. Ay, bebe! Buluntad ba? O nga, parang basta sa inyo. Buluntad yan. Kamukha ng mga pamangkin ni Jing na babae. Kamukha ng mga pamangkin. Talaga? Ang laki na, oh. Yan, oh. Parang si Jane na kamukha. Hello. Kamukha ko na Tita Beth. May bigwas mo, Jane. Ha? May bigwas mo. Oo nga. Siyempre. Kanina mas close. Kay Lolo. Sa kakulitan kaya? Sa Kay Jane din. Nanay. Kay nanay yan. Kay nanay. Sa'yo? Nanay tawag sa'yo? Nanay. Pinapatawag niya. Pag nakikita ko nanay. Sa'yo, Jing, ano tawag? Wala. Hindi, tatay eh. Hindi pa nagkasalita ito. Wala pa nagkasalita ito. Pag nakikita ko yan doon, nana. Wow, cute. Ay, go down. Nasa inyo. Kadarating lang. Dito ayokong tinatawag akong Lola. Ano tatawag mo sa'yo, Ate Beth? Gusto ko Nana.
Ako Nana. rin nanay lang, nanay Tita Beth. Cute. Nana lang. Not Lola. Siyempre, Kiwi yan ano? kiwi. Oo, kiwi na to. Kiwi na siya, no? Naunahan niya pa yung ano niya. Dahil pa kami nito kasi dual to eh. Pilipino, tsaka kiwi. Hindi mo siya maiaalis sa Pilipinas pagka hindi dual eh. Kailangan Oo. dual. Nandyan na. Kailangan dual siya. Di pwede nang ano Hindi. di ba? Kasi nung pinanganak to, inayos yung papers niya, from sa Philippines pa lang, kiwi na to. Kaya lang, hindi mo siya maililipad dito. At nang wala siyang, hindi siya naging dual. Kasi, paano napunta yung bata ron eh, kiwi yun. Kasi, sa Philippines siya na naging kiwi eh. Inayos yung papers na rito eh. Kailangan mo siya bigyan ng proof. Pero at least nandyan na. Nandito na. Wala na yun. Pa nga na bago magpasko. Wala nang problema. Actually, pag pumunta kayo dito ngayon, Jing, ano na kayo agad? PR na kayo agad eh. Hindi. Talaga? Oo, PR na. PR na kayo dito. Talaga? Oo. Nag-iisip ako eh. PR Bakit na kayo naging PR ka? agad. Tapos actually, kami nila Ate Beth, kaya kami... Citizenship kasi yun after 4 years. After 4 years, kaya kami nila Ate Beth, direkta kaming citizen. Kasi more than 4 years na More kami than 4 dito. years na kami. Oo, 10 years na kami. Pero kung bago ka pupunta dito from New Zealand, PR ka agad. After 4 Magbibilang ka years, lang ng 4 na taon ulit. 4 na taon, Magiging citizen Mabibila ka ba na. para maging citizen? Oo. Kayo, pwede na. Habang si Albanese pa. Baka baguhin na naman eh. Baka magbago na naman. Baka magbago na naman eh. Kaya nga kami ni Alma, sabi namin ngayong July, wag na tayong magpatumpik-tumpik. Baka magbago pa ng agad. Anyway. Oo nga, ang cute ng baby nyo ha. Gabi na dyan ha. 7:20. Maaga pa rin. Oo nga. 7-11, gano'n. Sila Joy parang fresh na Aga pa. fresh eh. Akala mo anong oras lang eh. 12. Kila Jim, anong oras na? Alas 12 na. Alas 12 na. 12 na. 12, 20, 12 na. 11. Para sa amin naman kasi ni EJ, parang hindi naman, kumbaga, parang masaya kami na ito yung group na appreciate namin yung group na kahit late na, parang hindi namin naiisip na late na. Hindi namin naisip na ilang oras na nagigising ulit. Parang gano'n. Hindi talaga. Parang we're happy. We're happy na na Kami din naman. we have this group. Kami naman, we are so thankful that we have this fellowship kasi we are encouraged. We are encouraged. Kahit si Tito Noel laging hindi tayo sinasama. Ay, andyan pala si Tito Noel. Nagpakita na. Kahit si Tito Noel laging hindi tayo sinasama. Tapos na siya magluto. Wala ka. Naka-ano ka, oh. Naka-mute ka. Naka-mute ka. Nakamute. Ako kanina pa ako. Nakikinig ako. Nagluluto lang ako. Ano ba niluluto mo, Tito Noel? Ano niluto mo? Nagpaksiw ako na ginataang paksiw na tilapia. Wow! Wow! Naku, tilapia. Masarap ang tilapia. Masarap Pumunta yan. kami. Alam mo, masarap ang tilapia dito, kahit malaki. Oo, plap-plap. Hindi katulad sa Pilipinas. Jun, may nabibilang kami naka-fillet. Talaga? Naka-fillet na. Tilapia? Oo, Naka-fillet? Walang kahirap-hirap. nakapilay. Malinis na. Oo. Hindi, Iluluto mo na napunta. lang. Sa New Zealand, nagkaroon dito, di ba, Jane, yan? Pilay ng tilapia? Ano yun? Frozen nasa from Philippines. Frozen. Ito. Hindi, Taiwan galing. Tilapia ng pilay? Dito, Taiwan. Frozen Taiwan. niya. Taiwan galing ang tilapia rito sa Australia. Puro Taiwan. Mas iba. Actually, Ito kasi bawal yan eh. Kaya dito ang sarap i-steam ng tilapia kasi malalaki. Di ba, Bet? Malalaki ng tilapia dito, ay ang sarap i-steam. Lapla. Saka hindi lasang burak. Pinaputok. Hindi nga eh. Masarap pinaputok yan. Ayun, pinaputok oh. Ay, naku, namimiss ko yung pinaputok na tilapia. Pinaputok yung binabalot sa saging. Balot saging. Pero foil. Lalagyan mo ng palaman sa loob. Tapos pagka niluto mo, lolobo siya. Kaya Pag pinaputok. lumobo, pwede na yun. Pag lumobo na, ibig sabihin, Foil. luto na siya. Sa foil, di ba? Hindi pala tayo. Foil, nakabalot Ayun, sa nandiyan si foil. Tito Noel, picture tayo.
Dali ah. Tita Larcy, hindi Tita naka-open. Larcy. Larcy. Open ka sandali Tita Larcy. Yan, Tita Lars, dali. Bihiratang pagkakataon na to. Busy, Okay. pasensya Yan, na, kompleto busy ako tayo. po. Yan. Ay, Yan, yun, nasa sasakyan. Si Nasa Tita Larcy mo, Andonia, oh. Jane, picture tayo, Jane. Oh, Yan, Si okay, Yani. sige, smile. Tita Lars, hindi ka nakikita, Tita Larcy. Tita Lars, No. Sa to. 1, Yan. 2, smile. Dali, ayun. Okay, galing. Okay lang. lipat na kayo, Jing, hanggat mas maaga. Kung ako sa inyo. Kung nag-iisip din lang kayo, hanggat maaga. Alam mo, Sa akin kinakausap ko palagay. si Jay. Kinakausap ko Araw-araw yan. yan, Noel. Ay, Araw-araw Jane! yan ito, yung asawa ko. Nakikinig din ako ng news tungkol dyan sa New Zealand. Kinakausap ko si medyo Jay. mahirap, Kaya lang, alam mo, mahirap na daw ano eh. eh. Nahirapan na. Medyo ano kami ngayon. Ang New Zealand ngayon is recession. Alam mo, Oo, Jane, eh. di ba meron chef ka? Ah, Ay, malalaki sweldo ng chef dito, di ba, Tito Noel? Basta may Aboy, mga kanta. Malalaki ng sweldo pala ng chef dito sa Australia. Dito ka na lang punta. chef ako, pero dental assistant ako ngayon. Kita mo? Ano ba yan? Ba't na iba? Wala. Nag-iba Alam ng niyo yung kanila. man, may mga estudyante kami rito na kakilala, chef siya, in a way chef siya, pero nagluluto sila ng mga pagkain sa eroplano. Oo nga, Nandun malaki sila. yan. Maganda ang bigay, kaya lang hindi siya ma-PPR dahil nandun siya. Kailangan pumunta siya sa fine dining para ma-PR siya. So, Ma-PR siya. nag-resign siya. Nagpunta siya ng fine dining. Pero mas maganda daw ang sweldo. Maganda daw sweldo sa Gusto ko mag-chef dyan eroplano. kasi, nagtrabaho na ako sa Intercon dito, so meron na akong, kumbaga. Yun pala eh. Meron ka naman palang meron ka ng credential ka nga. Oo, kaso, hinihilot ko pa si Jing eh. Gusto ko sabay kami pumunta, gusto niya mauna ako. Ayoko nang ganun eh. Dalawa na Kasi, nga lang kayo eh. At least ngayon Mabanggit dito, Hindi mo sasabay. at least dito, Tita Jane, hindi katulad namin nila Tito Noel nung araw. Ano lang kami, SCV kami nung pumunta kami dito. Diba? Yung special category visa, yung temporary visa. At least kayo ngayon, pag nagpunta dito, PR kayo agad. Si Stefano, pupunta na naman dyan. Gusto niya dyan sa September. Di ba yung Marami- anak mo nandito na, Jane? Hindi, nandito, pero aalis na ulit ng September 16, nakabook siya kasi gusto niya talaga sa Australia, pero parang gusto niya Melbourne. Oh, maganda sa Mas Melbourne. Maganda Actually, Melbourne. Mas maganda naman dito. Ako nga sabi ko nga sa yung Dyan sa Melbourne. hanggang ngayon, kahit na 10 years na kami sa Sydney, sabi ko kay Alma, pag tinatanong ako, saan mo gusto, talagang gusto ko pa rin talaga sa Melbourne. Melbourne, Ako rin eh. Ganda sa Sana Melbourne. pag-pray nyo na lang yung isip ni Jing na sumama sa akin. Para pinariringgan mo si Jing. Jing, Hindi, mas malaki alam- kita ng Uber dito, Jing. Hindi, alam mo, hindi ako pwede mag-Uber dyan, June. Alam ko, 6 months ba? Coffee shop yan eh. Hindi. Pinag-iisipan ko naman yan. Hindi man ako close-minded na tao. Kaya lang Ay, Jane, pinag-iisipan ko oo. yun. Kasi meron akong Business-minded iwanan tong dito si ng Jane isa. eh. Ay, oo. Sabi ko nga sa kanya, mauna ka. Baka nakasettle ka na kahit na paano. Mahirap. Ayun, Hindi tayo yun ang ayoko. Siyempre, gusto ko kasabay kami. Alam mo, Ayaw niya eh. Hindi, kasi gusto ko mag-settle ka. Makita mo yung sitwasyon and then let me know. Kasi dito, iiwanan ko, malaking responsibilidad. Meron pa tayong mortgage eh. Oo. Hindi ko basta-basta pwedeng iwanan yun. Oo nga, Kailangan wala ko pa muna bayad set ng up lahat yan. mortgage. Transfer mo yung Oo, mortgage. Sa kanya, benta niya yung bahay niya. Kaya nga, tapos dito ka bumili. Ay, sandali, maiba hindi. ko. Maiba ko. Oh. Maano lang ako, mabalik lang ako doon sa, alam mo, Tito June, Tita Alma, Tita Larcy, hanggang ngayon talagang every time na naisip ko, kasi yung naiambag nyo sa buhay namin ni James in regards to Christianity, malaking bagay. Malaking bagay. Kaya every time na, kunyari mag-share ako, mag-ano ko, lagi kong binabanggit yung may natutunan kasi ako sa Tito June kay Tita Larcy, ganun din, yung pinagpe-pray niya ako na, kasi matigas ang puso ko before, di ba? Every time talaga,
na magsi-share ako o mag-aano, hindi nawawala yung nai-share ko yung about sa inyo kasi ganun kalalim na yung naging impact nyo sa amin sa buhay namin ng mag-asawa. Kaya thankful ako kay Lord na yun na ano ka na kumbaga na ano kayo sa buhay namin. Kaya thankful talaga kami diyan. Kami Oh, naman reward na nila kayo. hindi, alam nyo, hindi naman sa pag-uutuan nating nandito, no? Kami naman ni Alma, parang tong group natin yung aming dose of good medicine, ba yung tawag doon? Alam nyo, minsan we are so down. May mga time na Natawa nag-limit ako sa tayo na, pang-uuto hindi, parang ganun, ano? Pero hindi, kasi ito yung personal experience namin ni Alma to, Alam mo, may mga times siguro, hindi nyo manahalata that talagang we are down. Tapos magba-Bible study tayo, and then we will pray. And then, after that, alam nyo, kaya nga sabi namin na encourage kami. We are so encouraged with our presence. And I know it's not because lahat tayo na-encourage kasi sa presence ni Lord in our midst, di ba? Parang ganun. Siguro ito rin yung one advantage that we are just meeting virtually. Kasi pag physical, may mga bagay na at least napoprotektahan tayo from meeting personally, di ba? Hindi natin alam. Kaya nga sinasabi ko nga, God really works in a mysterious way. Something like that. Kung gusto niyo, mag-convention tayo Makita tayo Oo nga. personal Pwede. Oh, sige. Convention tayo. Kasi Yung planuhin natin na everyone Hindi is capable na makapunta. Hindi makaimik si EJ saka si Joy. Layo nila Maganda Canada. Maganda Para Canada. naman Joy. makakalayo ako, di sa Pilipinas tayo mag-convention. Para Walang masaya. imposible. Makapilas daw. Malay mo. Namin makapunta dito. Ang lapit lang. But anyway, maganda talaga yan kasi Hindi, pero ako naman, yung manguuto rin ako. Pero totoo ito, dito last na nagka-count ako dun sa mga prayers mo. Kasi yung mga prayers, tsaka yung mga yung rebuke mo. Grabe si Dito Last. Yung mga rebuke ni Dito Last, talagang tumatama. Hindi nasasaktan ka, pero marirealize mo it is right. Actually rebuke, pero most on, yung sinishare niya sa akin. Pag nagsishare ka sa akin, tsaka yung prayers niya ay talagang ramdam mo na na kumikilos ang Panginoon. Yun lang Tita Lassie ang gift mo. Nag-ipa prayers. actually naninibago pala ako kay Jing ngayon. Sabi ko parang may iba kay Jing ngayon. Yung pala wala siya sa kotse. Wala sa kotse. Maliwanag. Kasi hindi ako pwede. Naninibago ko kay Jing. Parang sabi ko may kakaiba Ako kay nasa Jing ngayon. kotse. Yung pala yung naninibago kay Jing wala siya sa kotse. Hindi ako bumiyahe kasi baksak ako sa warrant Bakit? Warrant of, ano tawag doon? Warrant of fitness. Fitness. Kasi may bumangga sa kotse ko, hindi pala po pwede ipasa sa warrant yun unless napaayos. Oo nga, dito din ganun. Basta may bago, ang tawag naman sa amin dito, yung green slip ba yun, Tito Noel? Green slip? Roadworthy. Yung May roadworthy. roadworthy din tayo. Pero Andyan yung pala. roadworthy natin once lang. Pag nag-transfer tayo ng name. Yun lang yun. Sa Dito kanila, hindi. Sa amin, dito sa New South Wales, meron kami tinatawag na green slip. Sa amin walang ganun. Parang warrant of fitness, kinakailangan. Buti na lang, meron akong kaibigang mekaniko, meron akong Hindi. kaibigang Ano latero. yung weekly? Ano yun? Every year. Every year kayo? Oo. Wala kami nun. Dito, wala dyan. Dito sa amin, meron Once. green slip ang tawag. Kami Pag dito, nag-transfer dalawang lang warrant. ng sasakyan. Pag nag-transfer Kami ng sasakyan, dito. yun. Bago sasakyan mo, magkukang ka. Magro-roadworthy ka. Roadworthy Pero ka. after Dito, doon, wala na. Dito bakit sa iba sa New Zealand? Pag private na owner ka, every 6 months ang warrant of fitness mo. Depende lang kung ano yung year. So, mga 1 taon. Pero mga COF, sa commercial, kamukha ko, Uber ako, nagko-commercial, parang taxi, every 6 months yun. Pero mas strict ang policy doon, every 6 months. Kahit modelo yung kotse mo, every 6 months pa rin. Kasi ginagamit ng transport Ako, tinanggal ko na yung... tsaka araw-araw mo ginagamit. Sinurrender ko na yung license ko para maging commercial driver. Kasi otherwise, dahil diabetic ako, every year,
kinakailangan pumunta ng ng specialist clearance kumuha Parehas ka ng tayo. clearance? Ako every 6 months every year pala, Every year. kailangan yung medical ko lagi Medical, nakasubmit. oo. Tapos tinanong ko dun sa specialist, sabi ko, hindi na naman ako nagda-drive ng Uber. Sabi ko, kailangan ko pa ba to? Tapos sabi ganun sa akin dun sa yung service New South Wales, ay kailangan i-surrender nyo yung license nyo. Tapos binago yung license ko, tinanggal yung isang number Code. doon na commercial driver. Ah. Tinanggal. Kaya, okay. Sabi ko, okay lang. Di na naman ako nag-drive ng Uber eh. Tinanggal. Kaya pag nag-drive na naman ako Uber, pahirapan na kasi may edad, una-una may edad na ako. Dahil nung nag-start ako mag-drive ng Uber bago ako mag-50. Ngayon 50 na ako. Tapos na-declare ko nang meron akong diabetes. Kaya dito meron ganoon din. Very strict meron sila. naman akong certificate kinakailangan sa sa specialist. Nagpapacheck ka ba ng Jun? Papacheck ka ng mata mo? Oo, Yearly? every year. Pati podiatrist meron ako. Okay, that's good. Kompleto. Kaya sa mata, yung mata every year yan. Every year. Ako, June na ako, noon lang ako, hindi ko pa nagagawa. Diba yung pinapatakan, tapos malalabo yung mata mo, mga ganun. Hindi ka pwede mag-drive ng mga 3 hours. Paikot-ikot 4 ako sa hours, mall pag gano'n. Ikaw, hindi na. Pero- Nagpapadrive ako. Pag Oo. ako, nagpapacheck. Ako hindi, May driver dinidrive ko. Kasi wag lang ako, yung basta maliwanag, nakikita ko pa naman. Medyo malabo. Talagang malabo. Ang hirap Malabo. Ang hirap. Malabo Parang wala mata kang mo. salamin. Dahan-dahan lang. Ang hirap. Yun lang. Dati dito lang ako, naglalakad lang kami ni Beth dati, kaso lumipat ako ng kan. Bakit May diabetic 30 ka ba, minutes. Tito Noel? Type 2 ako. Ilan na? Pero tablet ka lang. Tablet. Oh. Hindi ako insulin. One Ilan na tablet yung, lang. ilang Virgin. tablet ka everyday? Everyday, isa lang. 500. Mabuti na yun kaysa ganun naman talaga eh. Sabi naman sa akin, ganun naman daw talaga. Kaya lang. Kaya ako, Nagpa-dietary din every year. ang tagal ko ng diabetic, 36 years old ako, diabetic na ako. 2013 ako. Matagal. Dito na. Nung nagtrabaho ako sa Toyota, doon ako Nung nagtrabaho ako sa Toyota. Ngayon, medyo kabisado ko na yung pakiramdam. Pakiramdam pa lang, alam ko na yung sugar level ko kung tumataas o bumababa. Oo. Minsan pag gano'n din ako eh. Minsan may time na sabi ko, para ako nangihina Natanginginig ako. Mas delikado mababa yun, Tito Noel yung nangihina ka kaysa sa alam mong mataas. Kasi pag mataas, wala ka namang ganong nararamdaman. Pero pag sabi nila pag hypo, yun ang mas delikado. Kaya may binigyan ako nung nag-i-insulin ako, binigyan ako nung karayom na pagka... Pero baka mahirap sa masaksak. atin. John, mahirap sa atin John yung mataas ang natin, ang rating natin sa pain. Kaya hindi natin nararamdaman ang mga sakit. Oo nga. Mataas. Kaya nung inatake ako, sabi ko, bakit wala akong nararamdaman? Kasi diabetic ka. Diabetic ka kasi. Kaya intolerance mo sa pain, malakas. Mataas, sabi niya. Kaya ako din, nung time na yun na inatake ako, wala akong nararamdaman. Wala kang pain sa chest? Hiningal lang ako. Hingal lang. Pero pagka umupo na ako, wala Alam mo, nung isang beses hiningal ko. kinabahan ako, naalala kita, Tito Noel Kasi wala rin ako nararamdaman. Tapos yung relo ko, biglang nag-alarm. Sabi, pagkita ko sa relo ko, your heart rate is 135, ganyan. Alam mo, meron din ako. Ito nga, sabi ko, parang hindi rin tama itong meron smartwatch na to. Pinatakot lang tayo nito. Sabi ko, kaya Alma, tignan mo nga, kung mabilis, ginaganon ko. Which is, nung tinignan ko dito, Tito Noel, mabilis nga. Pero hindi ko wala akong nararamdaman. Mabilis lang yung Naglakad ako rin. sobrang bilis. Anyway. Pero iba yung iba talaga yung Maganda lang din naman na titita mo kung may nangyayari. Parang gano'n sa akin. Ganun. Lalo na yung heart rate. Kasi yung palpitation. Merong ECG din eh. May naka-ECG din siya. Maganda yan. Saka yung oxygen. Ang gusto ko yung oxygen saka yung BP. Ito wala pong BP sa akin. Kaya gusto ko yung may BP. Wala akong Malaga yung pero BP. meron akong oxygen. Oxygen. Meron yan. Maganda rin yan.
Ayun. O, sige, let's pray. Tama no, panay sakit yan ah. Ikaw, Jing, wala kang ano sa heart, ano, Jing? Hindi, na-stroke nga ako, di ba? Pero ang tabletas ko 5. Ah, Pero yung BP ko, yun ang wino-watch palagi kasi yun ang mataas eh. talaga. Pero Hindi, ngayon, Hindi, nasa edad na rin Tumatakbo na- kapatid eh. Nasa edad na rin natin eh. Pag mataas Oo, kasi hindi, may edad na isa na tayo rin eh. yun. Kaya nag-iiba na eh. Hindi mo na rin, Kaya hindi nga. mo na rin talaga kayang abutin yung 135 lagi. ilang taon ka na ba, Jing? wala. 57. Ikaw dito, Noel. 56 ako, 57 na ako this year. Tanda pa. Magkaedad kami ni 57 Jane. years. Jane 53, 52. This year pa lang ako Ilan ka na ba, Jane? mag-57. Edad ko siya, 53 ano? Oo nga, 53. Mukhang bata pa tayo, Jane, ah. Oo. Magkaedad tayo eh. Mukhang 35 lang. Oo. 25 lang Tita tayo. Bet, nagulat ako, 60 na pala eh. Kay Tita Bet ako natanagulat. Oo, 63. Senior citizen na yan. Pag nagpakulay ka pa ng buhok, Tita Bet, ng pula, lalo na. Oo. Ako, Lalong Senior- babata yan. Magkapatid lang kayo ni ano. Ako, Senior hindi yan. naman sa nambobola ako. Pero 12 years nang lumipas mula nung una ko kayo nakilala at naghiwalay tayo. Parang walang nabago sa inyo. Wow. Aking good pa rin. yan ang bolera. puti-puti. Yaman Puti na, ako oh. to, Puti na oh. Eh, lalo na si EJ. Ay, si Tita Darcy. Tita Darcy, parang still the same after, parang 12 years ago, it's still the same. 12 years na pala yun, ano? Biruin mo, more than a decade, Tita Noel. Umalis kami 12. It's more than a decade. Grabe, ano? Pero at least nakita ka namin last year. Oh yeah, di ba? Parang At sino least ba nakita namin sa mag-aakala na nakaraan. magkikita pa tayo after 10 years? Singit ka. Sila Jane kasi, tsaka si Jing, lapit-lapit lang eh. Andalang dumalaw dito sa Sydney. Paano naman napakamahal ng pamasahe ng Sydney, Sabi nga siya, Australia? mag-convention Ah, nga mahal tayo. ba? Kita nga tayo. Mahal? Pamasahe, Saan ba pati meeting place? Melbourne. Saan na meeting Pati place? Melbourne. Lipat na kasi dito, lipat na. Tagal nyo na dyan eh. Dito Eh naman. ito, pag-try natin to. Ito naman. Hindi, binibiro. mauna ka ng 1 month. Ba't di ka mauna ng 1 month? Kaya nga, 1 month pinauna ko lang. nga siya eh. Wala One akong month lang. tutuluyan dyan eh. Wala akong Dito, tutuluyan. ayan sila Tito Noel oh. Andito rin kami, Jane. 1 Ayun, hour anak. away lang kami. 1 hour away ako sa city. Yung bahay ko. Saan ka ba pupunta? Sa Melbourne o sa... Try mo muna dito sa Sydney, Jane. Wag pangit sa Sydney. Dito ka sa amin. Tama culture shock ka dito sa Sydney. Mga culture shock ka sa Sydney. Hindi, Dito gusto ko hindi. Canada. Hindi, gusto ko sa Melbourne. Canada ako sa Hindi, ma'am. Canada. Gusto ko talaga yung Melbourne. Sa totoo lang, makukulture siya ka nga dito sa Sydney. Oo, Jane. Oh, Kasi, hindi, alam ko na yung ano dyan. Masyadong kasi malaki yung Sydney. very ano eh. hindi, hanggang fast- ngayon nga ako eh. Hanggang ngayon nga ako dito sa city. Nako, pag kami yung sa town hall, yung sa Sydney mismo, nako, ayoko doon. Yun nga, Yung- kinita namin yung kaibigan namin dyan sa Melbourne, nagkita kami sa Sydney. Alam mo, naghahanap kami ng makakainan. Dahil sa dami ng tao, hinanap ko na lang yung kainan na walang tao, yung pala magsasara na, tsaka wala nang ma-order. Pagpunta namin doon, namimili ako, wala na raw, wala. Ano na lang pwede, ito. Kaya naman pala walang tao. Kasarado. Doon na lang kami kumain kasi nanood kaming Vivid. Sobrang daming tao. Sobrang daming tao. Nanood kaming Vivid. Yung Vivid kasi ngayon, drone. Drone. Ang ganda. Ewan ko nakita Oh. niyo na sa YouTube, yung Vivid dito sa Sydney. Drone. Maganda yun. Drone ginamit nila. Drone ang ginamit. Tapos nung nandun kami sa city, Sa news. Kasi yung vivid, pero additional Sa yung news. drone. oo. Oo. Ang ibig sabihin, Sa nung news napunta nakita kami ko. sa city, alam mo parang New Year sa city. Sabi sa akin, Ang pupunta dami. kami doon sa pinakamagandang point, doon sa may overseas passenger terminal. Hindi na kami pumunta. Sabi ko, kung saan na lang kami abutan. Hindi na kami makalakad sa dami ng tao. Kung hindi lang ako nahihiya sa kanila, ayoko nang mag-antay. Kasi ang show, ang tapos ng work ko, 5:00. Ang show, 9:10 pa ng gabi. Kaya nagpaikot-ikot kami doon. Itiniis ko yung lamig. Ang lamig, tapos ang daming tao, di ka makakilos. Hindi, nahanap na to. Saka si Jane. Ayan si Jane. Jane. Pangatlo ang Melbourne sa Ngayon- livable city in Ayan, the ayan, world. teka.
May Yes, sasabi yes. si Noel. Ha? Number 3 ang Melbourne sa livable city in the world. Number 1 Vienna. Oo. Number 2 Austria. Talaga? Number 3 is Melbourne, tapos 4 ang Sydney. Ang Auckland, ang Wellington number 7. Oo nga, bumaba na. Bakit? Ba't nga ba bumaba ang Yun yung latest itong week na to na news. Kaya ba bumaba na New Then Zealand? ano ngayon, mahirap talaga ngayon dito sa... Sa Wellington. Mataas kasi dito ang ang dami nagsasarado, alam mo yun? saka madaming taas kasi ang cost of living ng New Zealand. Kaya doon Sobrang nagkakaroon taas, ng- sobrang taas. Alam mo yung dating pag nag-grocery ka na $100, ngayon pumapalo na siya ng mga 200. Sabi ko, grabe yung tinaas. At Yung least, bibili ka ng halagang 200, konti ang mabibili mo. at least pala yung $100 namin dito sa Sydney, ang dami pa namin. Ay, dami nabibili. pa namin. Oo, ang dami pa namin nabibili. Wala dito, sobrang mahal. Talagang Kuryente na halos lang. nagdoble ang mga presyo. Sample ko na lang sa'yo, kuryente. Isang 100. buwan namin dyan, kulang-kulang $300 to $400, lalo na pag winter. So, 100. Samantalang kami rito, magkano lang. Oo nga, oo nga. Oo nga, no? 300, 2 buwan. Oo nga. Tito Jun, Tito Jun, mga Kiwi lang ba naka-offer yung pagpumunta dyan, PR na agad? Sa mga New Zealander lang yun. Hindi Oo. pwede Oo. sa... In-announce kasi Oo, ng New Prime Minister. Zealander yan. Sa Kiwi lang. Announce ko yun Kiwi. Kasi Ka-announce lang unfair ng daw Prime sa mga Minister. New Zealand dahil ang Australia pag pumunta sa New Zealand PR agad. Oo, Samantalang ang totoo New yun. Zealand pag pumunta dito ay CV Wala. lang. Oo nga. So ginawa ng ganon. Tapos ngayon nga, magka-apply kami ng citizenship. Yun lang ang pagkakaiba. Wow, congrats. Pero hindi Sabi natuloy ni yung ano no, yung Commonwealth countries, pwede ka mag Oo nga, Libre, hindi na natuloy. Pati a Australia, study Canada and- sana. O Pero- dapat kasama Canada ron. Sa Canada doon, yung Commonwealth kasama Tama sana Canada doon. Maganda Tama sana yun Canada. Sa Commonwealth country. Oo maganda sana yun Kung natuloy, hindi natuloy Hindi ko natuloy yun, pupunta akong Canada. Yes. Ayun, Oo. Punta Canada kami naman dyan. tayo. Kami pupuntang niya ang Canada, gala. wala tuloy yun. Sagot ko ang gala natin. Canada naman. Ay, nako. Basta na. Si Tita Larcy. Saan pa punta si Tita Larcy? Tita Larcy, Naglalakwat siya. Magmomowa ka na naman, ha? Kaya mo na. Galing kami sa birthday. Mega. Kaya ang layo. Sa birthday At least nagbabanding silang mag-ina. Gising pa ba si EJ? Joy? Gising pa si EJ? Nandito po. Tumitingin dyan Kamusta lang? Kamusta lang? 12 years ago, Ice cream. Joy, tanong ko lang, 12 years ago, di ba may buhok pa si AJ? Hindi, ganyan na talaga siya. Hindi, sa New Zealand. Hindi, ganyan na talaga. Ganyan Ganyan talaga. na. Ganyan na ba? Nagsimula na rin napangasawa. Tinuloy na lang niya. Kasi akala ko katulad ko, pag nagpahaba akong buhok, ayan, kasi Jing makapal pa buhok oh. Oo, makapal pa buhok. Ayan, si Tito Noel, di naman nakakalbo, no? Wala, kalbo na ako rito. Sa Manipis na. likod. Manipis? Malikod. Manipis lang, Oo. manipis. Manipis na. Ikaw, Jing. Okay pa. Hindi naman. Makapal pa si Jing Kapal ko. Hindi sila Puti lang to kalbo Ano lang ako, Hindi sila- yung receding, ano matawag yan? Receding hairline. Oh. Malapad yung noo, ayan, no? Lumalapad lang yung noo. Hindi, napansin ko lang sa akin, talaga lumalapad ang noo. Medyo gumaganon. Pero ang tatay mo kalbo. Hindi. Ay, hindi. Hanggang namatay yung Kalbo tatay talaga. ko. Hindi siya Kalbo talaga sa amin. Lingan Eh namin si magkakapatid. Noel, tatay niya kalbo eh. Both Kalbo sides. Tatay talaga. ko rin kalbo. Kahit Lahat lolo kami ko, dito. mga lolo ko nung namatay, ang popogi eh. Kakapal ng Oh. buhok. Ang galing. Hindi sila kalbo. Asa yun na patungaan? Ikaw maglagay. Ano, Jane? Punta ka na rito, Jane. Ha? Tito Noel, no? Para PR na, no? Tapos balik na lang kayo ng New Zealand whenever you like. At least you have the PR na. Dalawa na, no? Oo. Marami lumipat Pwede. dito Pwede, Whenever you sige. like na bumalik, you're always Pinaano ko yan, pinagpe-pray ko yan. Automatic dual, Automatic dual yun. Dual, automatic Yun na dual. nga, yun ang maganda, Automatic. no? Automatic Opo, dual, now. dual na kagad pagka New Zealand ka tapos nag-Australian ka.
Dual citizen Actually, ka, ang, no? ano yun strategize din nila yung para ma-attract nila yung mga skilled sa, sa New Oo. Zealand. Totoo. Lalo ngayon, Pero- no, parang tip na timing naman, ano, yung ano ngayon dito, hindi ganun kaganda. Maraming kung lumilipat. Actually, meron kaming kwan. Lalong mawawala na dyan. July 9, meron kaming bisita galing dyan. Galing? Talaga? One-way Sino ticket. yan? One-way ticket lang. One-way ticket Sino lang. yan? Sino? Sino yan? Ha? Taga dyan. Ay, kakilala Taga nila? Aperat. Kilala nyo. Kakilala nila yon Tito Noel? Naku, sino Kilala mo. yan? Sino? Kilala nila yun. Sino? Ha? Sino? Hindi, bata pa. Tinunan pa to. 20 plus pa lang. 20 plus years. Bata. Anak ni Juan. Anak ni Bel saka ni Fred. Ah, yung bunso. Yung bunso. Yung bunso. Si Alayra. Oo. Anak nila? Si Alayra. Si Alayra. yung bunso. Kasi nga, parang hirap nang umanap ng trabaho dyan. Totoo yun. Teka, Tito Noel, yung anak ni Melody, engaged na, no? Kinasal na isa, yung bunso. Ay, nauna pa yung Ano bunso? yung bunsa? Oo. Yun, no? Yes. Yung bunso. Tapos Puro lalaki yung anak ni pangalan. Yung pangalan, yun yung May. nag-engage lately. Ay, nauna pa yung bunso? Nag-asawa? Oo. Ilan taon Nung na May sila? lang, May 28. Dito naka-record May yung 28. ating Marites. Ay, my goodness, naka-record pa.